Dalawang numero lamang sa kapirasong papel ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Graciela Santos. 15,450.00. Nakatitig siya sa opisyal na sulat mula sa eskwelahan ni Mateo, ang kanyang anak. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay, kasabay ng paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito isang simpleng paalala lamang. Ito ay isang hatol. Isang pader na biglang itinayo sa pagitan ng mga pangarap niya para sa bata at ng mapait na katotohanan ng kanilang buhay. Saan siya kukuha ng ganito kalaking halaga? Ang kinikita niya sa maliit niyang tahian sa barangay Sampaguita ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, sa upa sa bahay, at sa mga mumurahing gamot kapag nagkakasakit si Mateo. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi, may kasamang kirot. Dahan-dahan niyang itinupi ang sulat at ipinasok sa luma niyang pitaka. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Para kay Mateo, gagawin niya ang lahat. Gabi na nang tuluyan siyang makauwi mula sa paglalabada sa bahay ng isa sa mga suki niya, isang dagdag kita na pilit niyang isinisingit sa kanyang oras. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kanilang maliit na tahanan. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na lampshade sa tabi ng papag kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anghel. Si Mateo. Ang kanyang 7 taong gulang na mundo. Nilapitan niya ito at marahang hinaplos ang malambot na buhok ng bata. Mapayapa ang mukha nito, walang kamalay-malay sa bigat na pasan-pasan ng kanyang ina. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng pagmamahal at pangakong hindi niya bibitawan. Gagawa ni nanay ng paraan, anak, bulong niya sa hangin. Lahat gagawin ko para sa'yo. Pagkatapos niyang magpalit ng damit, umupo si Grace sa gilid ng kanyang sariling higaan. Mula sa ilalim nito ay kinuha niya ang isang maliit at lumang bowl na kahoy. Dito niya itinatago ang iilang bagay na may halaga sa kanya. Binuksan niya ito at mula sa ilalim ng mga damit at lumang litrato, kinuha niya ang isang bagay na kumikinang kahit sa dilim. Isang medalyong gawa sa pilak. Nalamig ang dulo ng kanyang mga daliri nang hawakan niya ito. Luma na at may kaunting gasgas, ngunit hindi maikakaila ang dating ganda nito. Ito ang nag-iisang bagay na kasama ni Mateo noong gabing natagpuan niya ito. Ito ang tanging koneksyon ng bata sa nakaraan na hindi nito alam at sa mga magulang na nag-iwan dito. Sa pagtitig niya sa medalyon, tila bumalik ang lahat. 7 taon na ang nakalipas. Malakas ang buhos ng ulan, may kasamang kulog at kidlat na tila bibiyakin ang kalangitan. Naglalakad si Grace pauwi mula sa pagsisimba, nakasukob sa isang sirang payong. 23 anyos pa lamang siya noon, puno ng pangarap ngunit baon sa hirap. Habang papalapit siya sa simbahan ng kanilang parokya, may narinig siyang isang mahinang tunog sa gitna ng lagaslas ng ulan. Isang iyak. Iyak ng isang sanggol. Sinundan niya ang tunog, ang puso niya ay kumakabog sa takot at pag-aalala. At doon, sa paanan ng malaking pinto ng simbahan, nakita niya ang isang basket. Sa loob nito, balot sa isang puting kumot, ay isang sanggol na namumula sa ginaw. Ang mga maliliit na kamay nito'y nakakuyom, at ang mga mata'y nakapikit habang umiiyak ito ng walang tigil. Walang sinuman sa paligid. Tanging siya, ang sanggol at ang rumaragasang ulan. Kinuha niya ang sanggol at niyakap para painitin. Sa pag-aayos niya ng kumot, may naramdaman siyang matigas at malamig. Ang pilak na medalyon nakasabit sa isang manipis na kadena. Isang piraso ng papel na punit ang nakasiksik kasama nito. Hindi niya ito binasa ng maigi sa gitna ng pagmamadali. Ang tanging nasa isip niya ay ang mailigtas ang bata mula sa bagyo. Sa gabing iyon, hindi lang isang sanggol ang dinala niya sa kanyang tahanan, kundi ang magiging sentro ng kanyang buhay. Napabuntong hininga si Grace pabalik sa kasalukuyan. Itinago niyang muli ang medalyon. Hindi niya kailanman sinubukan na hanapin ang mga magulang ni Mateo. Marahil dahil sa takot. Takot na isang araw, may kumatok sa kanyang pinto para bawiin ang nag-iisang liwanag ng kanyang buhay. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung sino ang nag-iwan kay Mateo. Dahil siya, si Graciela Santos, ang kanyang ina. At iyon ay isang katotohanang walang sinuman ang makapagbabago. Kinabukasan, sinubukan ni Grace na isantabi ang kanyang mga alalahanin. Ang tunog ng kanyang makinang pantahi ang naging musika niya sa buong umaga. Tinatapos niya ang isang bestida para kay Aling Nelia, ang may-ari ng karinderya sa kanto at ang pinakamalapit niyang kaibigan.
Ang bawat tahi ay may kasamang dasal, sana ay may dumating pang ibang customer, sana ay may magpalabada, sana ay makahanap siya ng paraan. Bandang hapon, isang hindi pangkaraniwang ingay ang pumukao sa atensyon ng buong barangay Sampaguita. Isang konvoy ng mga mamahaling sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa kanilang makipot na kalye. Huminto ang mga ito malapit sa basketball court. Ang mga tao ay nagsilabasan sa kani-kanilang mga bahay, nag-uusisa kung sinong importante ang napadpad sa kanilang simpleng lugar. Mula sa bintana ng kanyang maliit na shop, sumilip si Grace. Bumukas ang pinto ng isang makintab na itim na kotse. Unang lumabas ang isang pares ng sapatos na gawa sa balat, mas makintab pa kaysa sa sahig ng kanilang simbahan. Sumunod ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling business suit na tila hindi nababagay sa alikabok at init ng kanilang barangay. Hindi maalis ni Grace ang kanyang tingin. May kung anong otoridad sa tindig nito, ngunit ang mukha nito may kung anong pamilyar dito na hindi niya matukoy. Ang lalaki ay lumingalinga, tila hinahanap ang isang bagay. Ang mga kasama nito ay abala sa pakikipag-usap sa mga opisyal ng barangay. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon, pero para kay Grace, parang huminto ang pag-ikot ng pedal ng kanyang makina. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Agad siyang umiwas ng tingin, ang puso niya ibiglang kumabog ng mabilis. Nakita niyang nagsimulang maglakad ang lalaki, hindi papunta sa grupo ng mga opisyal, kundi papunta sa direksyon ng kanyang tahian. Bawat hakbang nito ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Huminto ito sa mismong tapat ng kanyang pinto, ang anino nito ay tumatabon sa sikat ng araw. Napatingala si Grace. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiting magalang ngunit may bakas ng pag-usisa. "Excuse me, ma'am," sabi ng lalaki, ang boses nito ay malalim at malumanay. "Alam niyo po ba kung saan ang opisina ng barangay dito?" Napatanga si Grace, ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang lalaking mukhang hinugot mula sa isang magazine ng mga milyonaryo ay nakatayo sa kanyang harapan, nagtatanong sa kanya. Hindi niya alam na ang simpleng tanong na iyon ang magiging simula ng pagbabago ng lahat. May mga pagkakataon sa buhay ni Marcos de Villa kung saan ang isang iglap ay sapat na para baguhin ang lahat. Ngunit kadalasan, ang mga iglap na iyon ay may kinalaman sa pagsara ng isang multimilyong pisong kontrata o sa pagbagsak ng stock market. Hindi kailanman dahil sa isang babae. Lalo na hindi sa isang babaeng nakatayo sa may pinto ng isang maliit na tahian sa gitna ng isang lugar na ngayon lang niya natapakan sa buong buhay niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kung anong kumurot sa dibdib ni Marcos. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang karaniwang paghanga na nararamdaman niya sa mga babaeng nakakasalamuha niya sa kanyang mundo, mga babaeng sopistikada, balot sa mga alahas at mga disenyong damit. Iba ito. Sa simpleng suot ng babae at sa bakas ng pagod sa mga mata nito, may nakita siyang isang bagay na totoo. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kaya naman, sa halip na dumiretso sa mga naghihintay na opisyal, ang mga paa niya mismo ang nagdala sa kanya patungo sa direksyon nito. "Excuse me, ma'am," ulit niya nang mapansing tila natigilan ito. "Alam niyo po ba kung saan ang opisina ng barangay dito?" Tila doon lamang natauhan ang babae. Kumurap ito ng ilang beses bago nahihiyang itinuro ang isang maliit na gusali sa dulo ng kalye. "Adun po, sir. Yung may kulay asul na bubong." "Salamat," sabi ni Marcos, ngunit hindi pa rin siya umaalis. Pinagmasdan niya ang loob ng tahian. Simple lang ito, ngunit malinis at maayos. Ang mga rolyo ng tela ay maayos na nakasalansan, at ang sahig ay walang bahid ng dumi. Isang testamento sa karakter ng may-ari nito. "Maganda ang lugar ninyo." Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ng babae. "Salamat po, sir. Simpleng tahian lang po." May kung anong nag-udyok sa kanya na pahabain pa ang usapan, ngunit tinawag na siya ng isa sa kanyang mga staff. Tumango na lamang siya sa babae at naglakad patungo sa barangay hall, ngunit ang imahe nito ay nanatili sa kanyang isipan. Sa loob ng mainit na opisina ng barangay, ipinaliwanag ni Marcos at ng kanyang team ang kanilang layunin. Ang De Villa Holdings ay maglulunsad ng isang malaking community outreach program. Plano nilang ayusin ang basketball court, magtayo ng isang maliit na library para sa mga bata, at mag-alok ng mga libreng seminar sa pangkabuhayan. Ito ay isang proyekto na malapit sa puso ni Marcos,
isang paraan upang magbigay pabalik sa komunidad, isang bagay na palaging ipinapaalala sa kanya ni. Iwinaksi niya ang alaala. Trabaho ang pinunta niya dito. Habang abala ang lahat sa pag-aaral ng mga plano, ang mga mata ni Marcus ay muling napadpad sa labas, sa tahian sa tapat ng kalsada. Doon, nakita niya ang isang batang lalaki na tumatakbo papalapit sa babae. Maliit ito, marahil mga 6 o 7 taong gulang, may bitbit na libro at isang malapad na ngiti. Niyakap ng babae ang bata ng mahigpit, at sa paraan ng pagtingin niya dito, alam ni Marcus na ito ang mundo niya. Nay, sabi po ni teacher, ang galing-galing ko raw po magbasa, masayang sabi ng bata, sapat na ang lakas para marinig niya mula sa kinatatayuan. Talaga, anak? Patingin niya, sagot ng babae, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Nakangiti si Marcus habang pinapanood sila. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pagtitig sa bata, ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Pinalitan ito ng pagtataka at pagkatapos ng isang kakaibang pagkabigla. Ang mukha ng bata ang hugis ng mga mata nito ang paraan ng pagngiti. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit parang nakatingin siya sa isang lumang litrato ng kanyang sarili? Hindi na niya napigilan ang sarili. Pagkatapos ng paunang pagpupulong, personal niyang nilapitan muli ang babae. Naroon pa rin ang bata, abala sa pagguhit sa isang piraso ng papel. Ma'am, pasensya na sa abala, panimula ni Marcus. Ako nga pala si Marcus de Villa. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-atubili man ay tinanggap ito ng babae. Ang lambot ng kamay nito ay isang kakaibang kontrast sa mga kamay na sanay sa magaspang na trabaho. Grace po. Graciela Santos. Grace, inulit ni Marcus ang pangalan, tila nilalasap ito. Maganda. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa bata. At sino naman itong magaling na artist? Agad na sumilay ang ngiti sa mukha ni Grace, isang ngiting nagpaliwanag sa buo niyang mukha. Siya po si Mateo, sir. Ang anak ko. Mateo, sabi ni Marcus, at lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Hello, Mateo. Ang ganda naman niyang ginuguhit mo. Sumilip ang bata mula sa likod ng kanyang ina, may kaunting hiya. Hello po. Isa po itong eroplano. Hindi maalis ni Marcus ang kanyang tingin. Ngayon na mas malapit siya, mas lalong naging malinaw. Ang pagkakahawig ay hindi niya guni-guni lamang. Ito ay totoo. Nakakabigla. Alam mo, Mateo, noong bata ako, pangarap ko ring maging piloto, sabi niya, sinusubukang pagaanin ang pakiramdam. Talaga po? Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ano po kayo ngayon? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marcus. Nagtatayo na lang ako ng mga building ngayon. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagbisita ni Marcos sa barangay Sampaguita. Ang dahilan niya sa kanyang sarili ay kailangan niyang personal na subaybayan ang proyekto. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lang iyon ang dahilan. Palagi siyang napapadpad sa tapat ng tahian ni Grace, nagdadala ng merienda para kay Mateo, o minsan ay simpleng nakikipagkwentuhan lang. Nalaman niyang si Grace ay isang biyuda, iyon ang sinabi nito sa kanya, isang kasinungalingan na naramdaman niyang hindi niya dapat questionin. Nalaman niyang mag-isa nitong itinataguyod si Mateo sa pamamagitan ng pananahi at paglalabada. Sa kabila ng kahirapan, nakita ni Marcus ang dignidad at lakas sa pagkatao ni Grace. At sa bawat tawa ni Mateo, may kung anong bahagi sa puso ni Marcus na unti-unting nabubuo. Isang hapon, inanyayahan niya si Grace na maging bahagi ng Community Advisory Board para sa proyekto. Kailangan namin ng boses na tulad mo, Grace. Isang taong tunay na nakakaintindi sa pangangailangan ng komunidad na ito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit sa huli ay pumayag din ito. Ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa proyekto ay nauwi sa mga personal na kwentuhan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang humahanga kay Grace at mas lalo siyang nakakaramdam ng isang kakaibang koneksyon kay Mateo. Isang gabi, habang nasa malawak at tahimik niyang opisina sa Makati, hindi mapakali si Marcos. Binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa at kinuha ang isang lumang photo album. Ito ang album na itinatago ng kanyang yumaong ama. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa mahanap niya ang hinahanap. Isang litrato niya noong siya ay 7 taong gulang.
Itinabi niya ito sa imahe ni Mateo na nasa kanyang isipan. Ang buhok. Ang mga mata. Ang ngiti. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Paanong nangyari ito? Isang nagkataon lang ba? Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi. Masyadong malakas ang koneksyon para maging isang simpleng pagkakataon lamang. Dahil sa hindi maipaliwanag na udyok, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na bihirang-bihira niyang tawagan maliban kung may mahalagang bagay tungkol sa kumpanya. Sumagot ito sa ikalawang ring. Marcos, napatawag ka? May problema ba sa board meeting? Ang malamig at makapangyarihang boses ng kanyang ina, si Doña Victoria de Villa. Wala po, everything's fine, sagot ni Marcos, sinisikap na maging kaswal ang kanyang tono. Tumawag lang po ako para mangumusta. At para ikwento ang bago nating community project sa Quezon City. It's very promising. Good. It's good for the company's image, walang emosyong sagot ng Donya. Opo. At nakakatuwa ang mga tao doon. Very welcoming. Huminto siya sandali bago idinugtong ang mga salitang magiging mitsa ng lahat. In fact, I met this very admirable single mother named Grace at ang anak niya, si Mateo. Napakabait na bata. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. Ilang segundo itong tumagal, sapat na para maramdaman ni Marcos ang biglang pagbabago sa hangin. Ma! Are you still there? Yes, sagot ni Doña Victoria, ang boses nito ay biglang naging mas malamig, mas matalas. Single mother, kamo? Anong apelyido? Santos po. Grace Santos, sagot ni Marcos, nagtataka sa biglaang interes ng ina. Muling nagkaroon ng katahimikan, bago nagsalita si Doña Victoria sa isang tonong naglalaman ng isang babala na hindi pa maintindihan ni Marcos. Marcos, mag-ingat ka. You know how these people are. Mahirap magtiwala. At bago pa man makasagot si Marcos, ibinaba na nito ang telepono. Naiwan si Marcos na hawak ang cellphone, nakatitig sa kawalan. Ang reaksyon ng kanyang ina ay kakaiba. Hindi ito normal. At sa isang iglap, isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang puso. May mga araw na gumigising si Grace na ang pakiramdam niya ay lumulutang siya sa alapaap. Ang dating kulay abong mundo niya ay unti-unting nagkakaroon ng kulay, at ang pangalan ng kulay na iyon ay Marcos. Hindi na lamang tungkol sa proyekto sa barangay ang mga pag-uusap nila. Napupunta na ito sa mga pangarap, sa mga paboritong pagkain, sa mga nakakatawang karanasan noong bata pa sila. Nakita ni Grace ang isang Marcos na malayo sa imahe ng isang makapangyarihang si. Nakita niya ang isang lalaking may mabuting puso, isang lalaking marunong makinig, at higit sa lahat, isang lalaking tapat kung magmahal sa anak niya. Ang pinakapaboritong bahagi ng araw ni Mateo ay ang pagdating ni Tito Marcos. Ganoon na ang tawag niya dito. Minsan ay may dala itong bagong laruan, pero mas madalas ay ang dala nito ay ang sarili niya lang, handang makipaghabulan, magbasa ng kwento, o tulungan si Mateo sa kanyang assignment. Isang hapon, dinala sila ni Marcos sa isang parke na hindi kalayuan. Doon, tinuruan ni Marcos si Mateo na magpalipad ng saranggola. Mula sa kinaupuan niya sa isang bench, pinanood ni Grace ang dalawa. Ang malakas na halakhak ni Mateo habang tumatakbo at ang ngiti sa mga labi ni Marcos habang pinapanood ang saranggola na sumasayaw sa hangin. Sa sandaling iyon, mukha silang isang tunay na pamilya. Isang kumpletong pamilya. Isang matamis na kirot ang naramdaman ni Grace sa kanyang dibdib. Isang halo ng kaligayahan at takot. Masaya siya dahil sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng ganitong klaseng kalinga. Ngunit takot siya dahil alam niyang ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Paano kung isang araw ay magsawa si Marcos? Paano kung ma-realize nito na hindi sila nababagay sa mundo ng isa't isa? Pag-uwi nila, ipinagluto sila ni Grace ng simpleng hapunan, adobong manok at mainit na kanin. Habang kumakain sila sa kanilang maliit na mesa, naramdaman ni Marcos ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera niya, ang init ng isang tunay na tahanan. Walang mga formalidad, walang mga kasinungalingan. Tanging tatlong taong masayang nagsasalo sa pagkain at kwentuhan. Alam mo, Grace, sabi ni Marcos habang tinutulungan siyang magligpit ng pinagkainan.
Ito na yata ang pinakamasarap na adobo na natikman ko sa buong buhay ko. Napangiti si Grace. Nambola pa po kayo, sir. Sigurado akong mas masasarap ang pagkain sa mga restaurant na pinupuntahan ninyo. Iba ito, seryosong sabi ni Marcos at tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ito, may puso. Natigilan si Grace. Ang paraan ng pagtingin ni Marcos ay tumagos hanggang sa kaluluwa niya. Pakiramdam niya ay nakikita nito ang lahat ng kanyang mga pangarap at mga takot. Ngunit ang bula ng kaligayahan ay may hangganan. Kinabukasan, habang abala si Grace sa pananahi, dumaan si Aling Nelia, ang kanyang matalik na kaibigan, dala ang isang mangkok ng ginataan. Aba, mukhang laging masaya ang kaibigan ko bati ni Aling Nelia na may mapanuksong ngiti. Lumalabas na yata ang ganda mong itinatago mo. Ikaw talaga, Nay Nelia, nahihi ang sagot ni Grace. Sumeryoso ang mukha ni Aling Nelia. Grace, anak, sabi nito sa mahinang boses. Masaya ako para sa'yo, alam mo yan. Pero mag-iingat ka. Ang lalaking yan, si Sir Marcos, mabait siya, hindi ko itatanggi. Pero magkaiba ang mundo ninyo. Langit siya, lupa ka. Baka isang araw, paggising mo, wala na siya at iniwan ka lang na luhaan. Ang mga salita ni Aling Nelia ay tila mga karayom na tumusok sa puso ni Grace. Ito ang katotohanang pilit niyang itinatago sa kanyang sarili. Tama si Aling Nelia. Isang pangarap lang ang lahat ng ito. At lahat ng pangarap ay nagtatapos. Alam ko po, Nay Nelia. Alam ko po, halos pabulong na sagot ni Grace. Hindi pa man nakakaalis si Aling Nelia, isang ingay ang muling pumukao sa kanilang atensyon. Isang itim at makintab na sasakyan, mas malaki at mas magarbo pa kaysa sa kotse na laging gamit ni Marcos, ang huminto sa tapat mismo ng kanyang tahian. Hindi ito pumarada sa may basketball court. Huminto ito na parang pag-aari nito ang buong kalsada. Napatingin sina Grace at Aling Nelia sa isa't isa, parehong nagtataka. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran. Isang driver na nakauniporme ang bumaba para pagbuksan ito. Unang lumabas ang isang itim na stiletto, pagkatapos ay ang isang babaeng nasa mga 60 anyos, nakasuot ng isang eleganteng damit na kulay krema at balot ng mga perlas. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, at ang mukha ay hindi mo mababakasan ng kahit anong emosyon, maliban sa isang matigas na linya sa kanyang mga labi. Bawat kilos nito ay nagsisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Tumayo ito sa labas ng kotse at tiningnan ang maliit na tahian ni Grace mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong basura na nakakalat sa kanyang malinis na hardin. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Grace. Hindi niya kilala ang babae, pero alam niyang may kinalaman ito kay Marcos. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng kotse sa tabi ng babae, at mula sa loob, nakita ni Grace ang isa pang mukha, ang mukha ng driver, na tinititigan siya ng may pag-aaral. Ngunit hindi ito ang nakapagpatindig ng kanyang mga balahibo. Ang bintana sa kanyang harapan, ang bintana ng pasahero, ay dahan-dahan ding bumaba. At mula sa madilim na salamin, isang pares ng mga mata ang sumalubong sa kanya. Mga matang mapanuri, malamig at puno ng pagkamuhi. So, nagsalita ang matandang babae, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Itinuon nito ang buong atensyon kay Grace. Ikaw pala si Grace. Hindi ito isang tanong. Isa itong statement. Pwede ba tayong mag-usap? Ang mga salita ay magalang, ngunit ang tono ay isang utos na hindi maaaring tanggihan. Naramdaman ni Grace na nanuyo ang kanyang lalamunan at ang mga babala ni Aling Nelia ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ang panganib ay hindi na lamang isang multo sa kanyang isip. Ito na. Nakatayo na sa kanyang harapan. Umuwi si Marcos sa mansyon ng mga De Villa ng gabing iyon na may ngiti sa kanyang mga labi. Ang alaala ng hapunan nila ni Grace at Mateo, ang simpleng adobong manok, ang halakhak ng bata, ang magaan na pakiramdam, ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang umuwi siya sa isang tahanan, sa halip na sa isang malaki at malamig na bahay lamang. Ngunit ang init na iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang kanyang ina, si Doña Victoria, na naghihintay sa kanya sa engrandeng hapagkainan. Nakaupo ito sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, napapalibutan ng mga kumikinang na kubyertos at mga kristal na baso.
Ang eksena ay perpekto, ngunit ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. "Good evening, ma," bati ni Marcos habang umuupo sa kanyang pwesto. Gabi na, walang emosyong sagot ni Doña Victoria, hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang plato. "Saan ka na naman nanggaling?" "Sa Quezon City, masinusubaybayan ko ang progreso ng proyekto," sagot ni Marcos, pilit na pinapanatiling magaan ang kanyang boses. Doon na nag-angat ng tingin ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay matalas at mapanuri. "Ang proyekto? O ang proyekto mo?" Naintindihan agad ni Marcos ang ibig sabihin nito. "Ma, kung si Grace ang tinutukoy ninyo." "Sino pa ba?" Putol nito, ang boses ay may bahid na ng panunuya. "Nakausap ko siya kanina. Isang simpleng mananahi." "Iyon ba ang uri ng babae na pinag-aaksayahan mo ng panahon, Marcos?" Naramdaman ni Marcos ang unti-unting pag-init ng kanyang ulo. "She's a good person, maisang disenteng babae na nagtatrabaho ng marangal para sa anak niya." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Victoria. "Marangal? O matalino? Hindi ka ba nag-iisip, Marcos?" Ang SEC ng De Villa Holdings biglang magpapakita sa isang mahirap na barangay. Malinaw pa sa sikat ng araw na pera lang ang habol ng babaeng yan sa'yo. Tumayo si Marcos, ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa makinis na kahoy ay umalinggaw-ngaw sa tahimik na silid. "Itigil niyo yan, ma. Hindi niyo siya kilala," sigaw niya, ang boses ay puno ng galit na hindi na niya napigilan. "Hindi niyo alam ang pinagdadaanan niya. At ikaw, alam mo," ganti ng Donya, tumayo na rin ito para pantayan ang tindig ng anak. Ang dating kalmado nitong mukha ay napalitan na ng tigas at galit. "Pinoprotektahan lang kita sa sarili mo. Masyado kang malambot, Marcos. Katulad ka ng ama mo. Madaling mabulag sa mga babaeng hindi natin kalebel." Ang mga salitang hindi natin kalebel ay tila isang susi na nagbukas ng isang madilim na silid sa alaala ni Marcos. Bigla, hindi na si Grace ang nakikita niya, kundi ang isa pang mukha. Ang mukha ni Emilia. Nasa loob siya ng opisina ng kanyang ina, 8 taon na ang nakalipas. Kakaamin niya lang tungkol sa relasyon nila ni Emilia Reyes, isang mahusay ngunit hindi kilalang pintor. "Isang hamak na pintor lang, Marcos," sabi ng kanyang ina, ang boses ay puno ng pagkasuklam. "Anong ipapakain niya sa'yo? Kulay?" Ang pamilya de Villa ay hindi dapat mabahiran ang dumi ng isang babaeng walang pangalan at walang yaman. "Mahal ko siya, ma," pagtatanggol niya. "Pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nakakabili ng respeto, Marcos. Itigil mo ang kahibangang yan kung ayaw mong ako mismo ang gumawa ng paraan para itigil siya." Napailing si Marcos, pabalik sa kasalukuyan. Ang parehong mga salita. Ang parehong paghusga. Ang parehong pagbabanta. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya ang Marcos na kayang takutin at pasunurin. "Hindi ko nahahayaang mangyari ulit to," mariin niyang sabi, ang boses ay naglalaman ng isang pinal na desisyon. "Hindi ko nahahayaan na sirain niyo ang buhay ko dahil lang sa pride ninyo. At hindi ko hahayaan na sirain mo ang pangalan ng pamilyang ito dahil sa isang babaeng bayaran." "Wala na tayong pag-uusapan pa," malamig na sabi ni Marcos. Tinalikuran niya ang kanyang ina at ang magarbo, ngunit walang buhay na hapunan. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang huling salita ng kanyang ina. "Gagawin ko ang lahat para protektahan ang pamilyang ito, Marcos. Kahit pa mula sa'yo." Naiwan si Doña Victoria sa gitna ng malawak na silid-kainan. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Umupo siyang muli, kinuha ang kanyang cellphone, at nag-dial ng isang numero. "Hello," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "May ipapagawa ako sa'yo." Huminto siya sandali, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. May isang babae sa barangay Sampaguita. Graciela Santos ang pangalan. May anak siyang lalaki, Mateo. Nakinig siya sa sinabi ng kausap bago nagpatuloy, ang boses ay walang bahid ng kahit anong emosyon. "Alamin mo lahat tungkol sa babaeng yon at sa anak niya. Ang nakaraan niya, ang mga utang niya, ang mga sikreto niya. Lahat." Isang mahabang katahimikan ang namayani bago niya ibinaba ang huling utos. "Gusto kong malaman ang lahat." Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing hindi siya pinatulog ng galit,
isa lang ang lugar na gustong puntahan ni Marcos. Dala ang isang paper bag na naglalaman ng isang set ng art materials para kay Mateo. Nagmaneho siya papuntang barangay Sampaguita. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila naglaho nang makita niya si Grace na nagwawali sa tapat ng tahian nito. Ngumiti ito nang makita siya, isang ngiting tapat na kayang pawiin ang lahat ng problema sa mundo. Sir Marcos, ang aga niyo yata, bati nito. Marcos na lang, Grace, sabi niya, at iniabot ang paper bag kay Mateo na kadarating lang mula sa pagbili ng pandesal. Para sa paborito kong artist. Wow! Thank you po, Tito Marcos, masayang sabi ng bata at agad na niyakap ang kanyang binti. Natawa si Marcos at ginulo ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, habang pinapanood siya ni Grace na may ngiti sa mga labi at si Mateo ay masayang nagbubukas ng kanyang regalo, naramdaman ni Marcos na tama ang kanyang desisyon. Hindi niya isusuko ang kaligayahang ito. Ilang metro mula sa kanila, sa loob ng isang nakaparadang kotse na may tinted na bintana, isang lalaki ang nagtaas ng kanyang cellphone. Maingat niyang itinutok ang kamera sa masayang eksena. Isang halos hindi marinig na click ang tunog. Nahuli sa litrato ang imahe ng isang masayang pamilya, isang lalaki, isang babae, at isang bata, na walang kamalay-malay sa anino na nagmamasid, at sa panganib na unti-unti nang gumagapang palapit sa kanila. Ang opisina ni Doña Victoria de Villa ay isang santuwaryo ng kapangyarihan. Ang bawat kasangkapan ay mamahalin, ang bawat palamuti ay pinili ng may masusing pag-iingat. Mula sa kanyang malaking mesa na gawa sa Nara, matatanaw niya ang buong Makati, isang kaharian na pakiramdam niya ay bahagi ng kanyang pamana. Dito, siya ang reyna. Siya ang nasusunod. 3 araw pagkatapos ng mainit nilang pagtatalo ni Marcos, isang lalaking nakaunipormeng pang-investigator ang pumasok sa kanyang opisina. Inilapag nito sa kanyang mesa ang isang makapal na brown envelope. Ma'am, heto na po ang inisyal na report tungkol kay Graciela Santos, sabi ng lalaki sa isang profesional at walang emosyong boses. Tumango lamang si Doña Victoria, isang senyales para umalis na ito. Hinintay niyang sumarado ang pinto bago niya kinuha ang envelope. Ito na. Ang ebidensya na magpapatunay na tama ang kanyang kutob. Ang sandata na gagamitin niya para buksan ang mga mata ni Marcos sa katotohanan. Binuksan niya ang envelope at binasa ang mga unang pahina. Gaya ng inaasahan niya, si Graciela Santos ay galing sa hirap. Ulila. Nag-iisang itinataguyod ang anak. May ilang maliliit na utang sa tindahan sa kanto. Walang permanenteng trabaho maliban sa pananahi. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Doña Victoria. Perpekto. Isang klasikong kwento ng gold digger. Ngunit habang binabasa niya ang mga sumunod na pahina, may isang seksyon na nakakuha ng kanyang pansin. Mga karagdagang tala ang nakasulat. Ayon sa aming investigasyon, si Graciela Santos ay nagsimulang manirahan sa barangay Sampaguita 7 taon na ang nakalipas. Kasabay nito ang pagdating ng batang si Mateo. Walang record ng kapanganakan si Mateo Santos sa kahit saang ospital o civil registry na nakapangalan kay Graciela Santos. Ang bata ay bigla na lamang lumitaw sa kanyang pangangalaga. Kumunot ang noo ni Doña Victoria. Anong ibig sabihin nito? Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Dahil dito, sinubukan naming hanapin ang anumang hindi pangkaraniwang pangyayari sa lugar na iyon 7 taon na ang nakalipas. May isang record na lumabas. Isang sanggol ang natagpo ang inabandona sa labas ng simbahan ng parokya, ang parehong simbahan kung saan regular na nagsisimba si Graciela Santos. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Doña Victoria. Ayon sa police blotter, ang sanggol ay walang pagkakakilanlan maliban sa isang pilak na medalyon. Ngunit may isang kaugnay na insidente. Sa parehong linggo, isang babae ang namatay sa isang maliit at pampublikong ospital hindi kalayuan sa simbahan. Sanhi ng kamatayan, komplikasyon mula sa panganganak. Pangalan ng babae, Emilia Reyes. Emilia Reyes. Ang pangalan ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng tahimik na opisina. Nabitawan ni Doña Victoria ang hawak niyang tasa ng tsaa. Nabasag ito sa mamahaling sahig na gawa sa marmol, ang tunog ay tila isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang huling pahina ng report. Nakatayo doon ang isang litrato. Isang litratong kinopya mula sa isang lumang file ng ospital.
Kupas, medyo malabo, ngunit hindi maikakaila. Ang mukha ni Emilia Reyes. Ang mukha ng babaeng itinakwil niya. Ang babaeng minahal ni Marcos. Ang babaeng sinabihan niyang huwag nang magpakita kailanman. Isang malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Hindi. Hindi maaari. Sa ilalim ng litrato ni Emilia ay may isa pang litrato. Ito yung mga kuhang ipinadala sa kanya ng investigator kahapon. Ang litrato ni Marcos, ni Grace, at ng batang si Mateo na masayang nagtatawanan sa labas ng tahian. Kinuha ni Doña Victoria ang litrato ni Mateo at itinabi sa isa pang litrato na nasa kanyang mesa, isang litrato ni Marcos noong ito ay 7 taong gulang. Ang parehong mga mata. Ang parehong hugis ng mukha. Ang parehong ngiti. Lahat ng hangin ay tila hinigop mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Si Emilia buntis pala ito nang umalis. Ang anak nila ni Marcos hindi ito nawala. Hindi ito namatay. Inabandona ito sa simbahan at napulot ni Grace Santos. Si Mateo. Si Mateo ay isang de Villa. Ang apo niya. Ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit hindi tuwa ang naramdaman ni Doña Victoria. Hindi ginhawa, kundi isang matinding takot na mabilis na naging isang malamig na kalkulasyon. Ang apo ko ang tagapagmana ng mga de Villa nasa kamay ng isang hamak na mananahi. Bulong niya sa sarili, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Hindi ito pwede. Hindi niya hahayaan na ang dugo ng de Villa ay lumaki sa putik. Hindi niya hahayaan na ang babaeng iyon, isang oportunista, sa kanyang paningin, ang maging ina ng kanyang apo. Hindi ito isang masayang balita. Ito ay isang problema na kailangang ayusin. Isang sitwasyon na kailangan niyang kontrolin. Dahan-dahan, pinulot niya ang kanyang cellphone mula sa mesa. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag at pinal na determinasyon. Nag-scroll siya sa kanyang contacts, nilampasan ang pangalan ni Marcos. Hindi. Hindi pa ito ang tamang panahon para malaman ng kanyang anak. Kailangan niyang kumilos ng mabilis at tahimik. Natagpuan niya ang numero na hinahanap niya. Ang numero ng personal at pinagkakatiwalaan niyang abogado ng pamilya. Dinyal niya ito. Attorney Sandoval, sabi niya nang may sumagot, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Walang bakas ng pagkabigla. Tanging purong determinasyon. May kailangan akong gawin. Ihanda mo ang lahat. Kinabukasan pagkatapos ng pagbisita ni Doña Victoria, nakatanggap si Grace ng isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Nag-atubili siyang sagutin ito, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang berdeng icon sa screen ng kanyang luma at gasgas ng cellphone. Hello? Si Graciela Santos ba ito? Tanong ng isang boses na formal at malamig. Isang boses ng babae na hindi niya kilala. Opo, sino po ito? Ako ang personal assistant ni Imrek Victoria de Villa, sagot ng boses. Nais kanyang anyayahan para sa isang pribadong pag-uusap. Mamayang 3:00 ng hapon, sa Lavain Restaurant sa Makati. Naramdaman ni Grace na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang ina ni Marcos, gusto siyang makausap. Pagkatapos ng matalim na tingin na ipinukol nito sa kanya, ano pa ang gusto nitong sabihin? Pasensya na po, pero hindi po yata ako pwede. Marami pa po akong tatapusing tahiin. Babayaran ka niya para sa oras mo, mabilis na sagot ng assistant, na para bang alam nitong pera lang ang katapat ng lahat. Importante ito. Tungkol ito sa anak mo. Ang huling mga salita ay tumama kay Grace na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Tungkol ito sa anak mo. Walang nagawa si Grace kundi pumayag. 3:00 ng hapon, pumasok si Grace sa pinto ng Lavain Restaurant. Ang bawat sulok ng lugar ay sumisigaw ng karangyaan, mga naglalakihang chandelier, mga mesang may puting mantel, at mga waiter na nakaunipormeng walang gusot. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang silid na puno ng ginto. Lahat ng mga mata ay tila nakatingin sa kanya, sa kanyang simpleng bestida at lumang sapatos. Isang waiter ang agad na lumapit sa kanya. Ma'am, ano po ang sa inyo? May appointment po ako kay Emrys de Villa, nanginginig niyang sabi. Agad na nagbago ang ekspresyon ng waiter. Naging mas magalang. This way, ma'am.
Iginya siya nito sa isang pribadong sulok ng restaurant, kung saan nakaupo na si Doña Victoria sa isang mesa para sa dalawa. Nakatingin ito sa labas ng bintana, ngunit naramdaman ni Grace na alam nito ang kanyang pagdating. Maupo ka, sabi nito nang hindi lumilingon. Sumunod si Grace, ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng problema na pinasa niya sa buong buhay niya. Sa wakas ay humarap si Doña Victoria. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ang mga mata ay walang emosyon, ngunit puno ng paghuhusga. Alam kong nagtataka ka kung bakit kita ipinatawag, panimula nito. Diretsahan na tayo, Gina Santos. Alam kong may namamagitan sa inyo ng anak ko, si Marcos. Hindi nakasagot si Grace. Ano ang sasabihin niya? Huwag ka nang magsinungaling. Nakikita ko kung paano kanya tinitingnan. At nakikita ko rin kung paano mo siya tinitingnan pagpapatuloy ng matanda. At hindi ako bulag. Alam ko ang ginagawa mo. Wala po akong ginagawang masama, halos pabulong na sagot ni Grace. Mabait po si Sir Marcos. Mabait si Marcos. Masyadong mabait, kaya madaling maloko, putol ni Doña Victoria, ang boses ay may talim na. At ikaw, Gina Santos, isa kang matalinong babae. Nakita mo ang oportunidad at sinunggaban mo. Isang mayamang sihi na nagpapakita ng interes sa'yo. Isang magandang tiket para makaahon sa kahirapan, hindi ba? Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Grace. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi po totoo yan. Hindi po ako ganyang klaseng babae. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Doña Victoria. Kinuha nito ang kanyang mamahaling bag at may inilabas mula roon. Isang sobre. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa, papunta sa direksyon ni Grace. Hindi na natin kailangang magbulahan pa, sabi nito. Gusto kong layuan mo ang anak ko. At gusto kong mawala ka na sa buhay niya, pati na ang anak mo. Napatitig si Grace sa sobre. Hindi niya ito binuksan, ngunit alam niyang pera ang laman noon. Maraming pera. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Grace, ang boses ay basag na. Bakit po ninyo ginagawa to? Dahil pinoprotektahan ko ang pamilya ko, mariing sabi ni Doña Victoria. Si Marcos ay nakatakdang magpakasal sa isang babaeng kalibel namin. Isang babaeng magpapalakas sa pangalan ng De Villa, hindi isang babaeng sisira dito. At isang bata na galing sa kung saan ay hindi karapat-dapat na maging bahagi ng pamilyang ito. Ang huling pangungusap ay tila isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Grace. Isang bata na galing sa kung saan. Ang sakit ay hindi na para sa kanya, kundi para kay Mateo. Tumingin si Grace sa mga mata ni Doña Victoria. Hindi ko po kayang gawin ang hinihiling ninyo. Lahat ng bagay ay may presyo, Gina Santos, sabi ng matanda at bahagyang binuksan ang sobre. Sumilip mula roon ang dulo ng isang tseke. 10 milyong piso. Sapat na yan para magsimula ka ng bagong buhay, malayo dito. Malayo sa anak ko. Ibigay mo ang bata sa isang ampunan na pagkakatiwalaan, isang institusyon na ako mismo ang pipili. Bibigyan nila siya ng mas magandang kinabukasan. 10 milyon. Ang halagang iyon ay kayang lutasin ang lahat ng kanyang problema. Ang pambayad sa tuition ni Mateo, isang bagong bahay, isang bagong buhay. Ngunit ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa. Ang kapalit ay si Mateo. Dahan-dahang tumayo si Grace, ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng isang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi niya tiningnan ang tseke. Tinitigan niya lamang ang malamig na mukha ni Doña Victoria. Hindi mabibili ng pera ang pagmamahal ko sa anak ko, sabi niya, ang luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Tinalikuran niya ang mesa at nagsimulang maglakad palayo, bawat hakbang ay isang pagpapatunay ng kanyang desisyon. Habang naglalakad siya palabas ng restaurant, narinig niya ang huling sinabi ni Doña Victoria, isang bulong na puno ng pagbabanta. Tingnan natin. Nang makalabas si Grace sa malamig na pinto ng Lavine, sinalubong siya ng init ng hapon. Ngunit ang naramdaman niya ay isang matinding ginaw, isang ginaw na nagmumula sa takot. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ito ay simula pa lamang ng isang laban na hindi niya alam kung paano ipapanalo. Kinabukasan pagkatapos ng mainit nilang pagtatalo ng kanyang ina,
naramdaman ni Marcos na kailangan niyang makita si Grace. Siya ang kanyang naging kanlungan, ang kanyang kapayapaan sa gitna ng magulong mundo niya. Ang pag-iisip lamang sa ngiti nito ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Buong araw siyang nasa opisina, abala sa sunod-sunod na meeting, ngunit ang isip niya ay nasa barangay Sampaguita. Hindi na siya makapaghintay na matapos ang araw para muli niyang masilayan si Grace at si Mateo. Bandang hapon, sinubukan niyang tawagan si Grace. Gusto niyang sabihin na papunta na siya at tanungin kung ano ang gusto nilang merienda. Ngunit pagkatapos ng ilang ring, hindi ito sumagot. Sinubukan niya ulit. Walang sagot. Kumunot ang noo ni Marcos. Dati-rati, sinasagot naman agad ni Grace ang mga tawag niya. Baka abala lang, sabi niya sa sarili, sinusubukang alisin ang umuusbong na kaba sa kanyang dibdib. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneho. Habang papalapit siya sa barangay, ang pamilyar na pakiramdam ng pananabik ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Mula sa malayo, natanaw niya si Grace sa labas ng tahian, kausap ang isang customer. Huminto siya sandali para bumili ng paboritong ice cream ni Mateo. Pagbalik niya, nag-iisa na lamang si Grace. Ngumiti si Marcos at lumapit, dala ang paper bag. Grace, tawag niya. Lumingon si Grace at sa isang iglap, nakita ni Marcos ang pagbabago. Ang dating ngiti na laging sumasalubong sa kanya ay wala roon. Pinalitan ito ng isang malamig at malayong ekspresyon. Sir Marcos, sabi nito, ang boses ay formal. Ano po ang kailangan ninyo? Natigilan si Marcos. Sir Marcos, akala ko ba na pag-usapan na natin to? At may dala akong ice cream para kay Mateo. Tiningnan ni Grace ang paper bag, hindi niya ito kinuha. Sa halip, yumuko siya at kumuha ng isang supot mula sa loob ng kanyang tahian. Iniabot niya ito kay Marcos. Sir, ito na po pala yung pinatahi ninyong kurtina para sa community library. Grace, anong problema? Tanong ni Marcos, ang pagkalito ay malinaw na sa kanyang boses. May nagawa ba akong mali? Umiling si Grace, ngunit hindi ito tumitingin sa kanyang mga mata. Wala po, sir. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa aming komunidad. Pero siguro po, mas mabuti kung mananatili na lang tayong formal. Kayo ang boss ng proyekto at ako ay isa lamang sa mga residente dito. Ang bawat salita ay parang yelo na tumutusok sa balat ni Marcos. Hindi ko maintindihan. Kahapon lang ang saya-saya natin. Anong nangyari? Sa wakas ay tumingin si Grace sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa, isang halo ng sakit, takot at pait. Narealize ko lang po na hindi tayo bagay, sir. Masyadong magkaiba ang mundo natin. Pasensya na po. At bago pa man makasagot si Marcos, tinalikuran na siya ni Grace at pumasok sa loob ng tahian. Isinasara ang pinto ng marahan, ngunit may kasamang kasiguraduhan. Naiwan si Marcos na nakatayo roon, hawak ang natutunaw na ice cream, at ang bigat ng isang pusong hindi maintindihan kung bakit bigla na lang siyang iniwan sa labas. Sa mga sumunod na araw, ang pader na itinayo ni Grace ay lalong tumaas at kumapal. Hindi na nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Kapag nagpupunta siya sa barangay, palagi itong may dahilan para hindi siya makita. Minsan, nakita niyang naglalaro si Mateo sa labas, ngunit nang akmang lalapitan niya ito, agad itong tinawag ni Grace papasok sa bahay. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng frustration. Ano ang nangyayari? Ano ang ginawa niya? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Isang gabi, hindi na niya natiis. Umuulan ng malakas, katulad ng gabing una silang nag-usap ng masinsinan. Nagmaneho siya papuntang barangay Sampaguita. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit kailangan niya ng kasagutan. Huminto siya sa tapat ng bahay ni Grace. Madilim ang lahat. Walang ilaw. Walang senyales ng buhay. Ngunit alam niyang nandoon lang sila sa loob. Bumaba siya ng kotse, hinayaan ang sarili na mabasa ng ulan. Lumapit siya sa pinto at kumatok. Walang sumasagot. Grace, sigaw niya, ang boses ay nanginginig dahil sa lamig at sa bigat ng damdamin. Grace, please. Mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Aayusin ko. Kahit ano, aayusin ko.
Nakatayo siya roon ng ilang minuto, sumisigaw sa gitna ng ulan, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang lagaslas ng tubig at ang katahimikan mula sa loob ng bahay. Sa loob, nakaupo si Grace sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig para pigilan ang mga hikbi. Bawat sigaw ni Marcus ay parang isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Gusto niyang buksan ang pinto. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit ang imahe ng malamig na mga mata ni Doña Victoria at ang banta nito ay mas malakas. Patawarin mo ako, Marcos, bulong niya sa dilim. Patawarin mo ako. Sa labas, sumuko na si Marcos. Basang-basa, talunan at may pusong durog na durog. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kotse, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Iho! Lumingon siya at nakita si Aling Nelia, may dalang payong. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Huwag mo nang pilitin, iho, malungkot na sabi ni Aling Nelia. Hindi mo alam ang buong kwento. May mabigat siyang pinagdadaanan. Nag-angat ng tingin si Marcus, ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nahaluan ng isang kislap ng pag-asa at pagdududa. Anong kwento, Aling Nelia? Anong pinagdadaanan niya? Umiling si Aling Nelia. Hindi ko pwedeng sabihin. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi niya ito gusto. Ang mga salitang iyon ay nagtanim ng isang bagong binhi sa isipan ni Marcus. Hindi ito gusto ni Grace. Kung gayon, may pumipilit sa kanya. At isa lang ang taong kaya iyong gawin. Ang kanyang ina. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ay naging isang bangungot para kay Grace. Ang bawat tunog ng sasakyan na humihinto sa labas, ang bawat katok sa pinto, ay nagdudulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Ang pag-iwas niya kay Marcus ay parang unti-unting pagpatay sa sarili niyang puso, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Para kay Mateo. Ngunit hindi pa tapos si Doña Victoria. Ang pagtanggi ni Grace sa alok nito ay hindi isang pagkatalo para sa matanda, kundi isang hamon. At sinimulan na nitong ipakita kung hanggang saan ang kaya nitong gawin. Isang umaga, habang naghahatid siya kay Mateo sa eskwelahan, napansin niya ang isang itim na kotse na nakaparada sa kanto. Ang parehong kotse na naghatid kay Doña Victoria. Alam niyang nagmamasid ito. Isang malinaw na mensahe, kaya kitang bantayan. Kaya kong bantayan ang anak mo. Kinabukasan, isang sulat ang dumating para sa kanya. Hindi ito galing sa eskwelahan o sa bill ng kuryente. Galing ito sa may-ari ng bahay na inuupahan niya. Sinasabi doon na kailangan na nilang umalis sa loob ng isang buwan. May iba na raw na umupa at nagbigay ng bayad para sa isang buong taon. Alam ni Grace na hindi ito totoo. 10 taon na siyang umuupa doon at kailanman ay hindi siya pumalya sa bayad. Isa lang ang maaaring may gawa nito. Ang pinakamasaklap ay nangyari pagkalipas ng 2 araw. Habang pauwi sila ni Mateo mula sa palengke, isang lalaking nakamotorsiklo ang biglang humarurot sa tabi nila. Hindi sila sinaktan, ngunit sinadya nitong dumaan ng napakabilis at napakalapit kay Mateo, sapat na para matumba ang bata sa takot. Niyakap ni Grace ang nanginginig na si Mateo. Habang pinapagpagan niya ang damit ng anak, nakita niya ang motor na huminto sa kabilang kanto. Tumingin sa kanya ang driver. Itinaas nito ang kanyang cellphone, na para bang kumukuha ng litrato, bago muling humarurot at maglaho. Sa puntong iyon, gumuho ang lahat ng katapangan ni Grace. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pera o sa pagmamahal. Ito ay tungkol na sa kaligtasan ni Mateo. Hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Victoria? Paano kung sa susunod ay hindi na lang pananakot ang gawin nito? Paano kung totohanin na nito ang banta? Hindi niya kayang isugal ang buhay ng kanyang anak. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Grace. Yakap-yakap niya si Mateo na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito, ang mahahabang pilik mata, ang maliit na ilong na kamukhang kamukha. Umiling siya. Hindi. Hindi niya iisipin iyon. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ng bata. Ang isang kinabukasan na ligtas, payapa, at malayo sa anumang panganib. Isang kinabukasan na hindi niya kayang ibigay hanggat nananatili sila dito. Hanggat konektado sila kay Marcos. Ang pag-ibig, naisip niya, ay hindi lamang pag-aalaga. Minsan, ito ay pagpaparaya. Ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay ang unahin ang kapakanan ng anak,
kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang pagkaduro. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya ang numero na ibinigay sa kanya ng assistant ni Doña Victoria. Ang numero na sinumpa niyang hindi na niya muling tatawagan. Huminto siya sandali. Isang huling pag-aalinlangan. Ngunit ang imahe ng natutumbang si Mateo at ang humaharurot na motorsiklo ay bumalik sa kanyang isipan. Nawala ang lahat ng kanyang pagdadalawang isip. Pinindot niya ang call button. 2 ring lang ay may sumagot na. Ang formal na boses ng assistant. Hello? Pipakisabi kay Mrs. de Villa, simula ni Grace, ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Pakisabi sa kanya eh. Huminto siya, lumunok para subukang alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sige po, payag na ako. Isang sandaling katahimikan ang sumunod sa kabilang linya, bago sumagot ang assistant sa isang tonong walang pagkagulat, na para bang inaasahan na nito ang tawag na ito. Naiintindihan ko. Tatawagan kita ulit para sa mga susunod na hakbang. Ibinaba ni Grace ang telepono. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Wala na siyang lakas. Wala nang luhang lumalabas. Tanging isang pakiramdam ng kawalan. Sumuko na siya. Tinalo na siya. Ilang sandali pa, nagsimula siyang mag-impake. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Ang tanging alam niya ay kailangan nilang umalis. Ngayon na. Kinuha niya ang isang lumang bag at inilagay doon ang ilang damit nila ni Mateo, ang mga gamit sa eskwela ng bata, at ang maliit na baul kung saan nakatago ang medalyon. Habang isinasara niya ang bag, isang malakas at desperadong katok ang narinig niya mula sa pinto. Natigilan si Grace. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Kilala niya ang katok na iyon. Grace. Grace, buksan mo ang pinto. Ang boses ni Marcos. Puno ng pag-aalala at pagmamakaawa. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Grace, nakita ko ang sulat mula sa may-ari ng bahay. Alam kong hindi totoo yon. Alam kong may kinalaman dito si Mama. Please, mag-usap tayo. Sa gitna ng pag-aayos niya ng mga gamit, natabig niya ang bag, bumagsak ito sa sahig, at kumalat ang ilang laman nito. Sa pagmamadali niyang pulutin ang mga ito, hindi niya napansin ang isang maliit na bagay na gumulong papunta sa ilalim ng mesa. Ang pilak na medalyon. Patuloy ang pagkatok ni Marcos, mas malakas, mas desperado. Grace, saan ka pupunta? Bumukas ang pinto. Hindi dahil binuksan ito ni Grace, kundi dahil sa lakas ng tulak ni Marcos. Nakatayo siya roon, basang-basa ng pawis, ang mukha ay puno ng sakit at pagkalito. Ang mga mata niya ay napunta sa bag na nasa sahig, sa mga nagkalat na damit. Sa mukha ni Grace na blanko at walang buhay. Grace, ulit niya, ang boses ay halos pabulong na. Saan ka pupunta? Ang tanong ni Marcos ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin sa loob ng maliit na bahay. Nakatitig siya kay Grace, naghihintay ng sagot, ngunit ang babaeng nasa harapan niya ay tila isang estatwang walang buhay. Ang mga mata nito ay blanko, ang mga balikat ay bagsak, at ang buong katawan ay sumisigaw ng pagkatalo. Bakit hindi ka sumasagot, Grace? Sabi ni Marcos, lumapit siya ng isang hakbang. Ang boses niya ay hindi na galit, kundi puno na ng pakiusap. Bakit ka aalis? Dahil ba sa kanya? Dahil ba sa ina ko? Sa wakas ay gumalaw si Grace. Umiling siya, ngunit ang pag-iling niya ay walang lakas. Wala po ito, Sir Marcos. Kailangan lang po naming lumipat. Huwag mo na akong tawaging sir, halos sigaw na sabi ni Marcos, ang frustration ay bumabalik. At huwag mo akong bigyan ng kasinungalingan. Alam kong tinakot ka niya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Grace. Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Hinawakan niya si Grace sa mga balikat, hindi mahigpit, ngunit sapat para makuha ang atensyon nito. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako. Sa mga salitang iyon, sa init ng mga kamay ni Marcos, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Grace. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi, at ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam.
Napayuko siya, ang katawan ay nanginginig sa tindi ng sakit at takot. Hindi mo naiintindihan, basag niyang sabi sa pagitan ng mga hikbi. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin para kay Mateo. Sa pagyugyog ng kanyang katawan, aksidenteng natabig niya ang maliit na mesa sa kanyang tabi. Ang mga gamit sa ibabaw nito ay nahulog, isang baso, isang lumang libro, at isang bagay na gumulong sa sahig na may kasamang isang metalikong tunog. Pareho silang napatingin sa sahig. Doon, sa pagitan ng kanilang mga paa, ay isang pilak na medalyon. Kumikinang ito sa ilalim ng madilim na ilaw ng bumbilya, tila isang bituin na nahulog mula sa langit. Otomatikong yumuko si Marcos para pulutin ito. Ang pakiramdam ng malamig na metal sa kanyang palad ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Pamilyar. Napakapamilyar. Dahan-dahan niyang itinaas ito. Tinitigan niya ang disenyo nito, mga dahon ng olibo na nakaukit sa gilid, isang maliit na batong sapiro sa gitna. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang buksan ito. May isang maliit na kawit sa gilid. Isang kawit na alam niya kung paano buksan. Nang bumukas ang medalyon, ang mundo ni Marcos ay tumigil sa pag-ikot. Sa kaliwang bahagi, naroon ang isang maliit at kupas na litrato. Isang litrato ni Emilia Reyes, nakangiti, ang mga mata ay nagniningning. Ang parehong litrato na nasa wallet niya hanggang ngayon. Sa kanang bahagi, may isang kapirasong papel na maingat na itinupi. Kinuha niya ito at dahan-dahang ibinuklat. Punit ito sa gitna, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay. Ang sulat kamay ni Emilia. Binasa niya ang mga salita, at ang bawat salita ay isang dagundong sa kanyang pandinig. Marcos, mahal ko, patawad. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na nagawang bumalik. Ngunit gusto kong malaman mo ko ng tsinta. Huwag mo siyang pababayaan. Pangako mo sakin, mali. Ko ng tsinta. Anak natin. Paulit-ulit na binasa ni Marcos ang mga salita. Ang kanyang utak ay tila ayaw tanggapin ang impormasyon na ibinibigay ng kanyang mga mata. Ang medalyon na ito ang regalong ibinigay niya kay Emilia bago ito biglang naglaho. Ito ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Paanong napunta ito kay Grace? Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin mula sa medalyon patungo kay Grace na ngayon ay nakatitig sa kanya, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata nito ay puno ng takot at pagsisisi. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay napunta sa batang lalaki na lumabas mula sa silid, nagising dahil sa ingay. Si Mateo. Nakatayo ito sa may pintuan, kinukusot ang kanyang mga mata, mukhang naguguluhan. Si Mateo. Ang batang kamukhang kamukha niya. Ang batang laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili. Ang batang nagngangalang Mateo, isang pangalan na minsan nilang pinag-usapan ni Emilia para sa kanilang magiging anak. Lahat ng piraso ay biglang naglaglagan sa tamang lugar. Ang biglaang pagkawala ni Emilia. Ang pagkaabandona ng isang sanggol sa simbahan 7 taon na ang nakalipas. Ang pagkakaroon ni Grace ng isang anak na hindi nito kadugo. Ang pagkakahawig. Ang medalyon. Ang lahat ay nagsama-sama upang bumuo ng isang katotohanang napakasakit at napakalinaw na nakakabingi. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Marcos, isang hiningang naglalaman ng 8 taong paghihintay, 8 taong pagtatanong, 8 taong sakit. Tumingin siya kay Grace, ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatanong, kundi naghahanap ng kumpirmasyon. Si Mateo T. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay nanginginig, basag, at halos hindi na niya makilala. Siya ba? Hindi na niya kailangang tapusin ang tanong. Tumango si Grace, isang tango na puno ng sakit. At sa isang kilos na iyon, ang lahat ng pagtanggi sa isipan ni Marcos ay gumuho. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 8 taon ay biglang nabasag. Si Mateo ang anak niya. Ang anak nila ni Emilia. Ang kanyang anak. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Naramdaman niya ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata, mga luhang hindi niya alam na kaya pa niyang ilabas. Luha ng sakit para kay Emilia. Luha ng saya dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang nawawalang bahagi ng kanyang pagkatao
at luha ng matinding, nag-aapoy na galit. Galit para sa babaeng naging dahilan ng lahat ng ito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang sakit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na determinasyon. Tiningnan niya si Grace, pagkatapos ay si Mateo, at pagkatapos ay ang pinto. Saan ka pupunta? Narinig niyang tanong ni Grace, ang boses ay puno ng takot. Hindi siya sumagot. Wala nang kailangang sabihin. Kinuha niya ang medalyon at isinara ito ng mahigpit sa kanyang palad. Alam na niya kung saan siya pupunta. Haharapin na niya ang taong kumuha sa kanya ng lahat. Walang lingon likod, lumabas siya ng pinto at sumakay sa kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina, ang ugong nito ay isang sigaw na sumasalamin sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Habang humaharurot siya palayo sa barangay Sampaguita, isa lang ang nasa isip niya. Ang mansyon ng mga De Villa. At ang reyna na nakatira doon. Ang biyahe mula Quezon City hanggang Makati ay tila isang malabong panaginip para kay Marcos. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang paningin na parang mga guhit ng apoy, ngunit wala siyang makita kundi ang mukha ni Emilia sa litrato, ang sulat kamay nito sa kapirasong papel, at ang mga mata ni Mateo na puno ng pagtataka. Ang galit sa kanyang dibdib ay isang apoy na hindi mapigilan. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay nagpapatindi sa alab nito. Hindi lang si Grace ang biktima dito. Hindi lang siya. Lahat sila, siya, si Emilia, si Mateo, at maging si Grace, ay mga tau-tauhan lamang sa isang larong nilikha ng iisang tao. Nang marating niya ang malaking gate ng mansyon ng mga De Villa, hindi na siya naghintay na pagbuksan pa siya. Ibinaba niya ang kanyang bintana at sumigaw sa security guard, "Buksan mo." Ang boses niya ay may otoridad na hindi matatanggihan. Pumasok siya sa driveway na parang isang bagyo. Hindi na niya inayos ang pagparada ng kotse. Bumaba siya at pumasok sa malaking pinto ng mansyon na tila isang naggangalit na toro. Ang mga katulong na nakasalubong niya ay napapahakbang paatras, takot sa ekspresyon ng kanilang teaser. "Nasaan si Mama?" tanong niya sa isang kasambahay, ang boses ay mababa at mapanganib. "Nasa opisina po niya, sir," nanginginig na sagot ng katulong. Hindi na siya nagsalita. Tinungo niya ang opisina ng kanyang ina. Ang bawat hakbang niya sa marmol na sahig ay isang dagundong, isang babala ng paparating na digmaan. Binuksan niya ang pinto ng walang katok. Natigilan si Doña Victoria, nakasalukuyang may kausap sa telepono. Ang ekspresyon nito ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkadismaya. "I'll call you back," sabi nito sa kausap bago ibinaba ang telepono. "Marcos, anong klaseng pag-ugali yan? Hindi ka ba marunong kumatok?" Hindi sumagot si Marcos. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ng kanyang ina. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ibinagsak ang isang bagay sa makintab na ibabaw ng mesa. Ang pilak na medalyon. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay umalinggaw sa buong silid. Napatingin si Doña Victoria sa medalyon. Sa isang iglap, nakita ni Marcos ang pagbabago sa mukha nito. Isang kislap ng pagkilala na agad na sinundan ng takot. Isang takot na mabilis nitong tinakpan ng isang maskara ng pagkukunwari. "Ano yan?" tanong nito, pilit na pinapakalma ang boses. "Ano to, ma?" sigaw ni Marcos, ang lahat ng pinigilan niyang galit ay sa wakas sumabog. "Huwag niyo akong bigyan ng ganyang tanong. Naaalala niyo pa ba to?" Kinuha niya ang medalyon at ibinukas sa harapan mismo ng mukha ng kanyang ina. Ang babaeng nasa litratong ito. Ang babaeng nagsulat ng liham na ito. "Naaalala niyo pa ba siya, ma? O tuluyan niyo na siyang ibinaon sa limot, katulad ng ginawa niyo sa anak namin?" Natigilan si Doña Victoria. "Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Huwag kayong magsinungaling," dagundong ng boses ni Marcos. 8 taon, ma. 8 taon ninyong itinago sa akin ang katotohanan. Pinaniwala ninyo ako na iniwan niya ako. Pinaniwala ninyo ako na wala siyang pakialam. Pero ang totoo, kayo. Kayo ang dahilan ng lahat. Sa bawat salita, humahakbang siya palapit, habang ang kanyang ina naman ay umaatras hanggang sa mapasandal ito sa kanyang upuan. Kayo ang nagtaboy sa kanya. Kayo ang dahilan kung bakit kinailangan niyang manganak mag-isa sa isang ospital na hindi niya kaya. Kayo ang dahilan kung bakit siya namatay. Kayo ang pumatay sa kanya. Hindi totoo yan, sigaw pabalik ni Doña Victoria,
ang boses ay nanginginig na. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Para protektahan ang pamilyang ito. Proteksyon, isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marcos. Pinatay niyo ang pag-ibig ko noon at muntik niyo nang ulitin ngayon. Para saan? Para sa pangalan ng pamilya? Para sa mga kontrata at sa mga negosyo? Ganyan ba kababaw ang tingin ninyo sa kaligayahan ko? Tiningnan niya ang kanyang ina, at sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi isang makapangyarihang matriarch, kundi isang babaeng duwag at makasarili. Ang anak ko, maang apo ninyo lumaki siya sa hirap. Habang tayo nabubuhay sa karangyaan. Habang ako, gabi-gabing binabangungot dahil sa pag-iisip kung nasaan siya, ang totoo pala, nasa isang barangay lang siya na ilang kilometro lang ang layo. At ang babaeng nag-aruga sa kanya, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, kahit wala siyang maibigay siya pa ang sinira ninyo. Siya pa ang tinakot ninyo. Nawalan na ng salita si Doña Victoria. Nakaupo lang ito, ang mukha ay puno ng pagkatalo. Ang maskara ay tuluyan ng nabasag, at ang natira na lang ay ang itsura ng isang babaeng sa wakas ay naharap sa mga kasalanan niya. Umiling si Marcos, ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng isang malalim at nakakapanghinang awa. Tapos na ako sa mga laro ninyo, matapos na ako sa pagiging sunod-sunuran. Tumingin siya sa kanyang ina sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay malamig at wala nang bakas ng dating pagmamahal ng isang anak. Tapos na tayo, mamula ngayon wala na kayong anak. Huminto siya sandali bago ibinagsak ang huling hatol, ang mga salitang alam niyang pinakamasakit para sa isang Devilla. At lalong wala na kayong apo. Tinalikuran niya ito. Hindi na niya hinintay ang sagot. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, narinig niya ang isang mahinang hikbi mula sa kanyang likuran. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang tulay sa pagitan nilang dalawa ay tuluyan ng gumuho. At sa ilalim ng mga guho nito, alam ni Marcos na kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang bumalik sa babaeng nagmahal sa kanyang anak at sa anak na naghihintay sa kanya. Kailangan niyang umuwi. Naiwan si Grace sa gitna ng nagkalat na mga gamit, nakaupo sa sahig, yakap-yakap si Mateo na umiiyak dahil sa takot at pagkalito. Ang biglaang pag-alis ni Marcos, ang galit sa mukha nito, at ang medalyon na hawak nito ay nag-iwan ng isang malaking tanong at takot sa kanyang puso. Ano na ang mangyayari ngayon? Paano kung kunin na ni Marcos si Mateo? Paano kung tuluyan na siyang alisin sa buhay ng bata? Karapatan niya iyon. Siya ang ama. Siya ang may dugo. Samantalang siya, si Grace, ay ano? Isang estranghero na napulot lang sa bata. Ang sakit ng katotohanan iyon ay mas matindi pa kaysa sa lahat ng pananakot ni Doña Victoria. Ilang oras ang lumipas na tila mga taon. Ang bawat minuto ay isang paghihintay sa isang hatol. Sa bawat tunog ng sasakyan sa labas, ang puso niya ay tumatalon sa kaba. Pinatulog na niyang muli si Mateo, ngunit siya ay nanatiling gising, nakatitig sa kawalan, handa sa pinakamasakit na posibleng mangyari. Maya-maya, isang pamilyar na ugong ng sasakyan ang huminto sa labas. At pagkatapos, mga yabag na papalapit sa pinto. Napapikit si Grace. Ito na. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Marcos. Ang dating apoy ng galit sa kanyang mga mata ay wala na. Pinalitan nito ng isang malalim na kalungkutan, isang bakas ng sakit na hindi pa nakikita ni Grace dati. Ang damit niya ay bahagyang basa pa rin, at ang kanyang buhok ay magulo. Mukha siyang isang sundalong pagod na mula sa isang matinding digmaan. Nagkatinginan sila ng matagal. Walang nagsasalita. Tanging ang mga mata nila ang nag-uusap, mga matang puno ng sakit, pagsisisi, at mga tanong na hindi masabi. Si Marcos ang unang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan siyang pumasok at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Lumapit siya kay Grace, hindi na nagmamadali, hindi na galit. Huminto siya sa harapan ni Grace. At sa isang kilos na hindi inaasahan ni Grace, dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Natigilan si Grace. Ang isang Marcos de Villa, nakaluhod sa sahig ng kanyang maliit at maruming bahay. Marcos, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan, nanginginig niyang sabi. Umiling si Marcos, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Hindi, Grace. Dito lang ako. Dahil dito ako dapat. Kinuha niya ang mga kamay ni Grace.
Malamig ang mga ito, ngunit ang init ng palad ni Marcus ay tila isang kuryenteng gumapang sa buo niyang katawan. Patawarin mo ako, Grace, sabi niya, ang boses ay basag. Patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil hindi kita naprotektahan. Patawad dahil hinayaan kong masaktan ka ng sarili kong pamilya. Patawad sa lahat ng pagkukulang ko. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Grace. Wala kang kasalanan, Marcus. May kasalanan ako, git niya. Kung naging mas matapang lang sana ako noon para kay Emilia, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Kung naging mas matalino lang sana ako para makita agad ang ginagawa sa iyo ni Mama, hindi ka sana dumaan sa ganitong takot. Patawarin mo ako. Inilapit niya ang mga kamay ni Grace sa kanyang pisngi. Naramdaman ni Grace ang mga luhang dumadaloy mula sa mga mata nito. Ang makapangyarihang si Marcus de Villa, umiiyak sa kanyang harapan. 7 taon, Grace, pagpapatuloy niya. 7 taon mong inalagaan ang anak ko. Binigay mo sa kanya ang lahat, kahit halos wala nang matira para sa iyo. Ibinigay mo sa kanya ang pagmamahal na dapat ako ang nagbibigay. Wala akong sapat na salita para pasalamatan ka. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Yumiling si Grace. Hindi mo utang sa akin, Marcus. Anak ko rin si Mateo. Mumiti si Marcus sa gitna ng kanyang mga luha. Alam ko. At iyon ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Dahan-dahan niyang binitiwan ang mga kamay ni Grace at tumingin sa direksyon ng silid kung saan natutulog si Mateo. Tumayo siya at naglakad papunta roon. Sumunod si Grace, ang puso niya ay kumakabog. Nakatayo sila sa tabi ng papag, pinapanood ang mahimbing na pagtulog ng bata. Ako ang papa mo, bulong ni Marcus, ang mga salita ay tila isang sagradong dasal. Inilahad niya ang kanyang kamay, ngunit hindi niya hinawakan ang bata, na para bang natatakot siyang baka isa lang itong panaginip na maglalaho. Anak, nandito na si Papa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ni Grace ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding awa at pag-unawa. Ang lalaking ito ay nawalan din, ang lalaking ito ay nasaktan din. At ngayon, sa wakas, natagpuan na niya ang nawawalang bahagi ng kanyang puso. Lumapit si Grace kay Marcus at hinawakan ang braso nito. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Sa isang kilos, kinuha ni Grace ang kamay ni Marcus at dahan-dahan itong inilapat sa pisngi ni Mateo. Naramdaman ni Marcus ang malambot at mainit na balat ng kanyang anak sa unang pagkakataon. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya, isang hikbing naglalaman ng lahat ng sakit at saya na nararamdaman niya. Hinila ni Grace si Marcus palayo sa kama para hindi magising ang bata. Humarap sila sa isa't isa. Tapos na ang lahat, Marcus, mahinang sabi ni Grace. Hindi, sagot ni Marcus, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Tinitigan niya si Grace, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at isang bagong klase ng pag-ibig, isang pag-ibig na subok na ng panahon, sakit at sakripisyo. Grace, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging ama kay Mateo. At kung papayag ka, hayaan mo akong maging lalaking mag-aalaga at mamahalin ka. Hindi na kailangan ng salita. Tumango si Grace, ang sarili niyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, luha na ng saya at ginhawa. Niyakap siya ni Marcus ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing nandito na ako, isang yakap na nangangakong hindi na siya muling bibitaw. Sa gitna ng kanilang maliit na bahay, sa gitna ng mga nagkalat na gamit, 2 pusong sinubok ng tadhana ang sa wakas ay naghilom bilang isa. Umpisahan natin ulit, bulong ni Marcos sa kanyang buhok. Tayong 3. Lumipas ang 1 taon. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana ng isang abalang pagawaan. Ang tunog ng mga makinang pantahi ay lumilikha ng isang masiglang musika, kasabay ng tawanan at kwentuhan ng mga kababaihan sa loob. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Graciela Santos de Villa, hindi na isang simpleng mananahi, kundi ang may-ari ng pangarap na tahi, isang maliit na garment company na nagbibigay ng trabaho sa mga kapwa niya ina mula sa barangay Sampaguita. Ang dating laging nakayukong si Grace ay wala na. Pinalitan ito ng isang babaeng puno ng kumpiyansa, ang mga mata ay nagniningning at ang ngiti ay laging abot tenga. Lumalapit siya sa isa sa kanyang mga manggagawa, tinuturuan ito sa isang komplikadong disenyo. Ganyan, Aling Nelia, nakangiti niyang sabi. Perpekto.
Salamat sa'yo, Grace, sagot ni Aling Nelia, ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Salamat sa oportunidad na ito. Ngumiti lang si Grace. Ang pagtulong sa iba na abutin ang kanilang mga pangarap ay naging bahagi na ng sarili niyang katuparan. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang malawak at luntiang parke, isa pang eksena ang nagaganap. Dito, nak. Sipa. Isang malakas na sipa mula sa isang 8 taong gulang na bata ang nagpatalsik sa bola ng football. Tumama ito sa dibdib ng kanyang ama, na tumawa ng malakas bago ginulo ang buhok ng anak. Ang galing-galing talaga ng champion ko, sabi ni Marcos, at niyakap niya ng mahigpit si Mateo. Si Marcos de Villa ay iba na rin. Ang dating sihi, na laging nakasimangot at balot sa mga problema ay napalitan ng isang amang mapagmahal at isang asawang masayahin. Ibinigay na niya ang karamihan sa kanyang mga responsibilidad sa De Villa Holdings para magkaroon ng mas maraming oras para sa kanyang pamilya. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa dami ng masasayang alaala na nabubuo kasama ang mga mahal sa buhay. Papa, pagod na ako, sabi ni Mateo, humihingal. Pwede po bang ice cream na lang? Ice cream? Siyempre naman, sagot ni Marcos. Pero teka, may sorpresa pa si Papa. Lumingon si Marcos, at mula sa di kalayuan, nakita nila ang isang pamilyar na figura na papalapit. Si Grace, dala ang isang basket ng piknik. Nanay, sigaw ni Mateo at tumakbo ito para salubungin ang ina. Niyakap ni Grace ang anak at hinalikan sa pisngi. Kamusta ang training ninyo ng papa mo? Okay lang po, Nay. Pero mas gusto ko po ang dala ninyong merienda, pabirong sabi ng bata. Lumapit si Marcos at inakbayan si Grace. Hinalikan niya ito sa sentido. Kamusta ang araw mo, mahal ko? Maayos naman, sagot ni Grace, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marcos. Masaya sa pagawaan. Masaya dahil uwi na ako sa inyo. Habang inilalatag nila ang kanilang picnic blanket sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, hinawakan ni Marcos ang kamay ni Grace at dahan-dahan itong inilagay sa medyo umuumbok na tiyan nito. Masaya ka ba, mahal ko? Tanong niya ulit, ang boses ay puno ng pagmamahal. Tumingin si Grace kay Marcos, pagkatapos ay kay Mateo na masayang kumakain ng sandwich. Tumingin siya sa kanyang tiyan kung saan lumalaki ang panibagong buhay. Ang bunga ng pagmamahalan nilang dalawa. Ang kapatid ni Mateo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Higit pa sa masaya, sagot niya. Buo na tayo. Hindi na sila bumalik sa mansyon ng mga De Villa. Pinili nilang manirahan sa isang mas maliit, mas simpleng bahay na may malawak na hardin, isang tahanan na puno ng init at pagmamahal, hindi ng malamig na karangyaan. Si Doña Victoria. Pagkatapos ng gabing iyon, sinubukan nitong humingi ng tawad. Ngunit alam ni Marcos na ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Hinayaan niya itong bumisita kay Mateo paminsan-minsan, sa pag-asang balang araw, matututunan din nitong mahalin ang apo nito para sa kung sino ito, at hindi para sa dugong nananalaytay dito. Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng puno ng akasya, ang mundo nila ay perpekto. Habang pinapanood nila si Mateo na hinahabol ang mga paru-paro, niyakap ni Marcos si Grace mula sa likuran, ang mga kamay nila ay magkahawak sa ibabaw ng kanilang magiging pangalawang anak. Walang perpektong pamilya. Lahat ay may mga sugat, lahat ay may mga lihim mula sa nakaraan. Ngunit ang natutunan nila ay hindi ang nakaraan ang humuhubog sa kanila, kundi ang mga desisyon na ginagawa nila sa kasalukuyan. Ang desisyong magmahal. Ang desisyong magpatawad. Ang desisyong bumuo. At habang papalubog ang araw, naghahatid ng gininto ang kulay sa kalangitan, ang tatlong anino sa ilalim ng puno ay naging isa, isang simbolo ng isang pamilyang hindi binuo ng dugo lamang, kundi ng mga pusong naglakas loob na magmahalan. Dahil ang tunay na pamilya ay hindi natatagpuan sa dugo, kundi sa pusong handang magmahal, mag-alaga, at manatili, anuman ang pagsubok ng kahapon. At dito nagtatapos ang kwento ni Grace, Marcos, at Mateo sa puso ang nag-ugnay. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pag-aalala ni Grace hanggang sa huling ngiti ng isang buong pamilya, naramdaman namin ang inyong presensya. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naging malapit sa aming mga puso ang bawat karakter. Naramdaman namin ang sakripisyo ni Grace,
ang bigat na dinala ni Marcus, at ang inosenteng pagmamahal ni Mateo. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan, ito ay puno ng pagsubok, ng sakit, at ng mga desisyong mahirap gawin. Ngunit ito rin ang nagpapatunay na ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig sa loob ng isang pamilya, ang pinakamakapangyarihang sandata laban sa kahit anong unos ng buhay. Nais naming iwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na pamilya ay hindi laging nakabase sa dugo. Ito ay nabubuo sa pagpili na magmahal, pagpili na magpatawad, at pagpili na manatili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Sana, sa kwento ni na Grace at Marcos, nakahanap kayo ng inspirasyon, ng pag-asa, at ng paalala na laging mailiwanag pagkatapos ng dilim. Ngayon, nais naming marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga at nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tatagos sa inyong mga puso. Muli, mula sa bumubuo ng Kiteles of Seren, ang aming taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod na kwento.